Hello guys, good day. Tip, lalo na sa grassroots level. Tatandaan, huwag kayo magpakahero pag sa grassroots level. Kapag nagre-referee kayo, nag-officiate, guest referee kayo, naging kayo sa ibang lugar, tatandaan lagi. Unang-una, alamin ninyo ang house rules. Sa house rules kasi, alam nyo naman ang purpose niyan. Kasi yan yung mga untoward incidents na malaking control o pangil ng organizer, no? So, alamin ninyo. At kapag nag-officiate ka na, pakiramdaman mo ang mga kasama mo. Kasi mayroong initial judgment ka, ikaw yung calling official. Kung ano yung instinct mo at nararamdaman mo, lalong-lalo na sa mental aspect of officiating mo, mas safe face and fairly, yun ang sundin mo. Huwag mong papakinggan yung bulong na sasabihin, pare, i-upgrade mo na, i-out mo na yan, i-DQ mo. Maging particular ka dyan. Ha? Kasi malay mo, ilan sa kanila, hindi natin alam, baka relatives yung naglalaro o kamag-anak ng organizer, yung nagpapalaro, kaya DQ na yung kalaban nila na star player o kung sino man yan. Pakiramdaman, mas doon ka pa rin, lagi mo pa rin tatanungin sa sarili mo, mas safety dito, kasi ito naman talaga yung initial judgment ko. Tapos bigla kang bubulungan ng ganon. Huwag ka basta-basta susunod for your safety. Kasi pag dinikyo mo yan, malay mo, may pustahan yan sa labas. At ikaw ang pag-iinitan, siyempre, ikaw ang tumawag, ikaw ang nag-report, may initial judgment ka, tapos bigla mong i-upgrade. Huwag basta-basta mag-upgrade. Dahil although sinabi yan ng kasama mo o ng tables committee, pakiramdaman, lalong-lalo na grassroots level yan. Huwag basta-basta, doon ka sa instinct mo. Dapat isipin mo pa rin yung safety at pakiramdaman mo ang reaction ng paligid. Magiging reaction nila kapag ganyan ang hatol mo at in-upgrade mo. Yung effect at affect sa game. For your safety and fairly, doon ka pa rin. Pangalawa, alamin mo kung sino yung mga politiko dyan na naglalaro. Sino yung may impluensya. Although di naman maapektuhan ang pagiging independent of mind mo and appearance. Nandun pa rin yung pagiging authoritative. Iba rin yung alam mo kung sino yung mga may impluensya dyan. For your safety, ika nga sa referee. Pangatlo, wala naman manifest, walang makapal na tawagan. Pakiramdaman mo kaya mag-observe ka pa naglalaro na, okay, ganito pala, marginal contact. Of course, dapat may effect yung contact. Pero alam mo, may mga liga kasi opinion na hindi naman na sports clinic, hindi na ipaliwanag ang effect sa physical contact. Ikaw, alam mo yun. Sila hindi nila alam. Ikaw ang nagmumukhang kontrabida. Kasi, inabutan mo, iyakin pala lahat ng mga players dahil nasanay sa marginal contact na walang effect. Na nagrereklamo ka agad basta mayroong contact. So, pati ikaw, magugulat ka. Kasi para sa iyo, yung effect ang tinitingnan mo. Kung may na-disadvantage or nag-gain ng advantage. Kaya, nagugulat sila pag hindi ka pumipito kasi, sabi ko nga, yung effect ang pinipituan mo, hindi yung contact. Porque may contact, pipituan mo. Pakiramdaman mo yon. Pero, huwag kang maging kontrabida. Sumabay ka sa tempo, sa sounds, sa sayaw, para hindi ka maging kontrabida. Kaya dapat tayo mga referee flexible. Kasi kung ipapatupad mo, grassroots level I'm talking about, pag pinapatupad mo, ang kagustuhan mo, na alam mong ikaw naman yung tama, magmumukha kang kontrabida. Pag-iinitan ka dyan. At malamang sa malamang, hindi ka na kukunin sa susunod. Kaya nga, yan ang very challenging sa mga nagpipito sa mga big league, major league, mga intercommercial, mga collegiate. Kasi pagdating sa grassroots level, ang tolerance or materiality level sa physical contact, makapal sa layman terms. Pagdating sa mga grassroots level at na-invite ka, nagugulat ka. Oh my God, sa isip mo, wala pa naman foul pero may tawag yung kasama ko ng foul. So, doon, makiramdam ka na doon. So, mag-adjust ka. Ikaw mag-adjust kasi ikaw nakakaintindi. Maging flexible ka. Kasi sila, hanggat gusto nila, gagawin nila, lalong-lalo na kung walang workout, walang training, hindi pamilyar sa mga
protocol procedure, and then sa house rules, like what is legal guarding, what is the effect sa game, affect sa game, or effect sa play, ganun ba? So mag-adjust ka para hindi ikaw ang nagmumukhang kontrabida. Tandaan mo yan. Pangapat, alamin mo kung paano nila ina-apply ang disconcerting. Kasi sa disconcerting, sabi ko nga, kapag sa by rules, kapag nag-shoot yan, warning na lang. Pero by dead, yung bola is still in the hands. Pero pag hindi nag-shoot, technicalin. Meron kasi mga binyo na kahit nag-shoot yan, titeknicalin pa rin. Kasi yun yung kanilang house rules. May mga ganon, no? Meron din binyo na sa shaded area, automatic technical. Pag hindi shaded area yung iba yung sinasabi ko. Iba yung sinasabi ko. Sinasabi ko sa faking a foul. Yan, yung faking a foul pa, may iba kasi, ang faking a foul, by rules mo na, ang faking a foul, alam naman natin na kapag nag-fake ka, lalong nauna kung non-contact, automatic technical yan. At saka pagka doon sa shaded area nag-fake ka, automatic technical. May mga ganon na mga binyo. So, yan. Tapos, by rules naman kasi, alam mo, sa first na ginawa niya, ang pag-faking a foul, kahit tumumba yan, sa new rules ngayon, kahit tumumba yan, by libro, by books, by rule books. Kahit tumumba yan, basta may contact naman, first attempt, basta basta yung first attempt, warning. Pero kung inulit, technical na. Pero kung itinumba niya, non-contact, automatic technical. So, yan guys. So, may mga ganong scenario kasi, no? And then, yon disconcerting, faking a foul, and then, yung true in, yung illegal crossing boundary line. Yan, alamin mo rin kung paano nila yan ini-implement. 'Di ba? Kasi by rules kapag doon ka na sa 2 minutes less than 2 minutes, mag-wave ka ng ganon. Twice, wave your arms, raise your arms up and down. So, yung ganon. So, that is a warning, communication. Pag sa 2 minutes less than 2 minutes, pag talagang illegal crossing, yung nagdi-defense, nagkaroon ng delay, technical na. Pero pag first quarter, second, third, in fourth, more than 2 minutes, pa-warning. Although, nagganito ka. Okay, di ba? May mga ganon. Pero sa 2 minutes, less than 2 minutes, dagdag ko. Pero pag hindi ka nakapag-wave, raise your hands twice, up and down, pag hindi ka nakaganyan sa 2 minutes less than 2 minutes ng fourth quarter, hindi mo pwedeng i-direct na technical. Kasi, sabi ko nga, yung pagganito natin is a communication. Nagsasabi ka na warning for technical foul. So, alamin nyo kung paano nila yan ina-apply. Kasi may mga binyo na nagugulat. Ano ba yung illegal crossing boundary na sinasabi ni Ref? Idayo ka. Guess ka. Hindi nila kabisado yun. So, alamin mo yun. Yan ang mga dapat inaalam mga kapatid sa pananampalataya. At saka, pang-anim na yata, alamin mo ang standing situation ng team, ng bawat team. Alamin mo kung championship na, kung semifinal, kung elimination, at anong standing. Alamin mo ang background, mag-isip ka minsan, no? At pang-pito, alamin mo kung anong mga big league na, major league na pinituan na kasama mo. Para alam mo kung saan ka lulugar. Napakahalaga din kasi yung relationship na humble, paggalang, para alam mo, no? Kasi although walang sukatan kung anong napituan mo, pero para naman kahit papaano alam mo ang awareness ka dapat sa paligid. Basta yun basta for me, pwedeng mali ako, pwedeng tama, pero yan, mas maganda rin inaalam mo yung background ng head coach, ng kasama mong referee, para alam mo kung saan ka lulugar. Parang gano'n. Pero syempre, dapat pantay-pantay kayo. Pero alam nyo na ang ibig kong sabihin ko. Basta in terms of relationship, para good camaraderie. Yun lang ang purpose ko doon. So, marami pa ng mga dapat tandaan, mga kasama. Hindi lang yan. 10 minutes na. Kaya, madami pa po. Lalo na pag nag-o-officiate ka na during the game.
Ano yung mga gagawin? Star player, ilan ng penalty situation, saan ka parte nakatayo. Madami pa po. Guys, please like and follow the page EBM. Support the page EBM. I-share nyo po, i-like nyo, i-follow. Para nang sa ganun, marami tayong matututunan. Okay? Shout out pala kay Enrico Geray Galapon, commissioner ng Sampot Paniki. Yan, mayroon pa ako dyan mga isa shout out, no? Thank you.